Magandang araw po mga beloved. Ngayon po ay July 24. Ito po ay Friday. So, 'di ba yung post ko po na mag-share uli po ako, babalik ako. Actually, ngayon lang po na ano sa akin ng Panginoon. Although ramdam ko na, alam ko po na magtutuloy po ako dahil nga yung sabi niya po, 'di ba, na shinare ko nga sa aking isa sa mga reel na kailangan mangyayari kasi na ako po ay hindi man ako magaling na preacher, pero ako po ay preacher at kabahagi nga po ng Iglesia ng Panginoon sa ikaapat na pagpupuyan. So, may karapatang mangaral po from the apostle down to November po. Bagamat ako nga sabi ko ay mahina, sa Diyos lang talaga ako po umaasa. So, palibhasa ang Panginoon po nag-utos sa atin, ako po takot na takot at kailangan kong sumunod. So, today lang to na ano sa akin, pero may paghanda na rin po. At kailangan mangyaring sinabi niya na yung ako'y milyonaryo, di ko pa po alam, wala pang ano, pero alam ko na mangyayari po yon. So, slowly but surely po. At ito nga yung pangangaral natin, kailangan mangyari po ang sinabi po ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon. At yung nga po, siguro nasabi ko na Mateo 4:4, di ba, hindi lamang sa tinapay na kumbaga nabubuhay ang tao, ngunit sa bawat salitang namumula sa bibig po ng Diyos. Glory to God. At palibhasa nga Friday, Saturday, Sunday off ko po. So, start na natin kahit Friday po. At ang paksa po natin ang kahalaga ng pagkatawag ng Diyos sa atin. So, sa ating po mga tinawag, ito po ay napaka-importante. Ang teksto po natin ay sa unang Korinto 1:9. Ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo tungo sa pakikisama ng kanyang anak, si Yesu Kristo na ating Panginoon. So, ang ating pong pagkatawag, mga tumanggap na po sa Panginoon, mga Perth Watchers dyan, yan po, ito po ay pinakamataas na pagkatawag, heavenly calling. Sabi po sa Hebreo 3:1, kaya mga banal na kapatid, mga kabahagi sa makalangit na pagkatawag, isaalang-alang nyo na si Jesus ang apostol at pinakapunong pari ng ating pagpapahayag. So tayo nga po ay tinawag sa makalangit. Ito po yung pinakamataas na uri ng pagkatawag sa ating mga tumanggap po kay Kristo. At hindi ito basta-basta tinawag nga lang po tayo. Tayo po ay tinawag din upang maging tagapagmana po ng kaharian ng Diyos. Sabi sa Roma 8:17, saglit po, hinga lang ako. At kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos, at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung tunay ngang nagtitiis tayo kasama niya upang tayo'y luwalhatiin namang kasama niya. Glory to God po. Sabi sa Mateo 24:36. Subalit, kasi wala nga po nakakaalam ng oras, di ba po? Subalit tungkol sa araw at oras na iyon ay wala nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, ni ang anak, kundi ang ama lamang. Kaya patuloy po kami nangangaral upang kayo na po'y tumanggap ng kaligtasan. Yan po kasi, bigla yan darating eh. Kaya kami na nasa Panginoon po, na tayo po, by the grace of God, yan po ay John 1:12 nga, binigyan ng karapatang maging anak, di ba, ng Diyos, ay ano rin, naghahanda. Yun po. So, purihin po ang Panginoon, hindi pwedeng walang paghahanda po, walang kahandaan. 'Di ba? Sabi sa heaven and earth shall pass away, but my words never pass away po. Yan po ang sabi po sa pangalawang Pedro 3:7-11, na ngunit sa pamamagitan ng gayon ding salita ng ang kasalukuyang langit at lupa ay iningatan para sa apoy na inilaan sa araw ng paghukom at sa paglipol sa masasamang tao. Subalit huwag niyong kaliligtaan ang katotohanan ito, mga minamahal. Ang isang araw sa Panginoon ay tulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw. Na-share ko yan. 'Di ba yung alalahan ng Panginoon na hindi niya na susunod lilipulin ng tao sa tubig. Yun po yung rainbow. Na ngayon, sa apoy na. Nakakatakot. 'Di ba po? So, purihin po ang Panginoon at hindi yan po nakakatawa. Nakakatakot po yan. Okay po. So, hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba, kundi matiyaga sa inyo na hindi nyo ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Kasi sabi ng iba, ang tagal, hindi naman nadarating pa, 'di ba? Baka hindi na dumating. Kaya yung iba nakakatulog na po. So,
At yung iba ayaw magsisi. Yan po. At kaya patuloy nga kami, sabi diyan, di ba? Kundi matyaga sa inyo, hindi nyo ibig na sino man ay mapahamak. Kaya patuloy kami nagtsatsaga po para sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Kaya nga kahit tayo may sakit, nagpapagamit po tayo sa Panginoon. At ito po ay isa na naman malaking pagkakatiwala sa akin. Kaya kailangan, Veronica, yan, talagang seryoso. Napurin po ang Panginoon dahil it's an honor po talaga, privilege, na utusan tayo ng Diyos na magkaroon po na maibahagi po ang salita ng Diyos sa inyo. Ito po ay talaga super honor at laking sobrang grateful ko po sa Panginoon. Puri po ang Panginoon. Ngunit darating ang araw ng Panginoon na gaya ng isang magnanakaw at ang kalingitan ay maglalawak kasabay ng malakas na ingay at ang mga sakap ay matutupok sa apoy at ang lupa at ang mga gawang naroon ay masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mawawasak ng ganito. Ano ang uri ng pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagiging maka-Diyos. So, kailangan talaga tayo po ay mamuhay ng Christ-likeness. No po, purihin po ang Panginoon. Ang sanlibutan ay matutunaw, mapupugnaw sa tindi ng init at sa pagdating ng ating Panginoong Hesus ay masusunog sa tindi ng init. Ito nga ang init-init, kaya may ventilador po ako eh. Sabi po sa unang Thessalonica 5:23, ating ingatang buo ang ating espiritu. Yan po. So, wait lang po, saglit. Ay, gumana kasi na. Pakabanalin nawa kayong lubos mismo ng Diyos ng kapayapaan at ang espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagdating na ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, di ba yung sabi natin Ephesians 5:27, no blemish, no wrinkles, di ba? Yan po, walang kulubot. Okay po. So, sabi po, kailan tayo tinawag ng Diyos? Yan po, or tatawagin, paano ka din? Sa pangalawang Thessalonica 2:14, dito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming ebanghelyo upang magkamit ng kaluwalhati ng ating Panginoong Jesucristo. So, ito nga po yung pangangaral ng ebanghelyo. Tayo po ay tinawag sa pamamagitan. Ako, natawag po ako sa bus evangelism po. Hindi naman bus, pero parang sa market lang ba, pero nasa bus po sila. Yan po, ng pangangaral ng ebanghelyo, kaya wag tayong sumuko po sa paglilingkod sa Diyos. Tayo po mga tinawag po ng Panginoon upang makamtam natin ang biyayang pangako ng Diyos na mamanahin natin sa karyan ng Diyos na para sa atin. So, tsaka syempre, di ba, pag narinig mo yung salitang tagapagmana, maraming may gusto niyan, tagapagmana. Pero po, ito, iba yung mamanahin mo, kaharian sa langit po. Maraming hindi excited, pero ako po, syempre takot sa Diyos, excited sa mamanahin ko dahil ayokong syempre itapon sa dagat-dagatang apoy po. Kaya nag-iipon tayo ng kayamanan po sa langit. Yan po. So, ayan, di tayo papayag na maputa po sa, kumbaga, yung mamanahin na ibibigay sa atin ng Diyos, maputa sa iba po, yung kaharian, di ba? Kaya dapat talaga, mga tinawag po ng Panginoon, dapat magtiis. Yan po. So, anong pangako po ng Diyos? Sabi sa Marcos 13:13, kayo na may kapupuotan ng lahat dahil sa aking pangalan, ngunit ang makapagtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Kaya nga po ako, sabi ko nga, nire-ready ko na lahat. Yan po yung aking lupa ng paglalagakan at yung aking service nga po sa St. Peter. 'Di ba? Pero ang siya magtiis ay siya maliligtas po. Glory to God. Sabi sa Santiago 5:7, magtiis tayo hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Yan po. Sabi po diyan, kaya maging matyaga kayo mga kapatid hanggang sa pagdating ng Panginoon. Hinihintay ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na siya'y nagtitiis para dito hanggang sa ito ay tumanggap ng una at huling ulan. Glory to God po. Sabi sa Santiago 3:5, na mas pinili po ng Diyos ang mga dukha sa mundo upang maging mayaman sa pananampalataya. Arogoy. Kanina nga lang, may dumating. Yan po. At talagang, yun siya, maninigel. So, ang biyaya ng Diyos, binigyan ako ng karunungan ng Panginoon
binigyan natin siya ng saglit po. May kukunin lang tayo. Nakalimutan ko. Okay po. So, binigyan ko siya nito. Yan po yung aking baliktad. Okay po, yan. Binigyan ko siya by the grace of God. Naninig ko pa. Sabi ko nga, di ba, yung ating naibenta na property, milyon yon. Pero, kahit isang cellphone, wala po akong binili. Yan po. Na, basta, alam na ng Diyos yun po. At saka, bago pa man kung maubos yung pera na yun, alam na ng Diyos kung saan ko po gagamitin. Dahil ang Diyos nga po ay omniscient God. Alam niya yung past, present, future, 'di ba? So alam niya ipapanganak si Veronica. Si Veronica ay by the grace of God matapang. Yan po, sa biyaya ng Diyos tayo po ay may kaloob na pagbibigay. Yan po, mahabagin, iyakin. Okay po. So sabi po sa Santiago, yung nga 3:5, bago tayo dumaldal. Gayon din naman, ang dila ay isang maliit na bahagi, ngunit nagyayabang ng malalaking bagay. Tingnan nyo kung gaanong sinusunog ng maliit na apoy ang malaking gubat. Glory to God po. So yan, natapos pong ating pagbubulay po ng salita ng Diyos. Kaya patuloy kami nag-i-invite po sa inyo sa church. Kung mapapasin nyo po na ito yung inano sa akin ng Panginoon, wala yung number na i-share ko sa FB Live ko dati na hindi sinabi ng Diyos na lagyan mo ng number kasi nga hirap na ako magsalita eh. Sa sagot pa ng telepono, tao, di ba? Ayaw magsaliksik, tamad. Yan po, na hindi ko man nilagay yung number ko dito, pero meron siyang website na nandun po pag kasi inano mo yan, matitrace mo kung saan ka pinakamalapit na PMC Support Watch. Ibig sabihin, malapit yung bahay niyo po. So, kaya malalaman mo, hindi ka maliligaw po. At sabi nga dito, ito yung yung verse sa Matthew 11:28, "Come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest." So kala ng iba, pag sila namatay, may rest. 'Di ba? Yung mga hindi nakatanggap ng kaligtasan, pero ang totoo pala, sila ay nasa apoy ng impyerno po. Yung 'di ba, Hebreo 9:27 ang paghuhukom. After ng isang beses ka lang mamamatay, hindi na pwedeng 2-3 beses. After niyan, judgment na po. 'Di ba? So, kaya patuloy na kami nangangaral. Ito yung kapayapaan po, ay yung kumbaga pahinga. Yan, salamat sa Panginoon na ito nga yung bago ko natapos ay ilang edit kasi nga matigas ang ulo ko, hindi ako sumunod. Sasabi ng Diyos na doon mo idiretso kasi hindi nga ako magaling po sa editing. Marunong, kaya ko po, pero abutin tayo ng siyam-siyam, hindi ko yung kaloob na po. So, purihin po ang Panginoon. Gusto ko lang may-share din. Kagabi may napanood po ako na sobrang nakakaawa. Ang gusto ko lang po na tayo po yung magpasalamat kung ano po meron tayo. Kasi merong mga tao na sobrang nakakaawa po ang itsura nila, ang kalagayan nila. Kayo kompleto. Ako kasi medyo abnormal lang ng konti kasi nga tayo nga po ay paralyzed na magli5 taon. Ayoko na, Lord, na mag5 taon. So, tayo po magpasalamat kung ano meron tayo kasi marami masigit na nakakaawa. Kaya bawat araw na dumadating po sa buhay po natin, dumadating sa buhay natin ay dapat po natin ipagpasalamat. At yung nga po, na yung nakita ko yun, bago pa lang sila magbabautismo. Ang bautismo po, kagaya ng nangyayari doon sa Centurion, 'di ba? Yung 3,000 na po. Agad-agad nung gabi yun nagpabautismo. Sila in-schedule pa. So, kung kailan ka nakarinig ng Ebanghelyo ni Kristo, dala na kanyang mga sugo, dapat magpabautismo ka na. Ngayon, kung sobrang gabing-gabi, delikado kasi mabagyo, di kinabukasan. Yan. Pero ang maganda lang kasi kagaya nung antayin pa, schedule pa every month or after 3 months, after 1 year, kung namatay ka nga bukas, hindi ka nagbautismo. Sa tunay na pananampalataya, di paano yan? Impyerno. Kala ng iba, tahimik, payapa, di ba? Pero impyerno. Isa pa po, meron ako inano na kagabi, ang mala pastor, yan po, kinorek ko lang. Hindi po ako mayabang para mag-correct po. Okay po. So, alam niya naman kung paano ko nakipag-usap sa kanya. Yan.
na meron lang akong pinansin na konting sulat dahil alam ko antok na rin siya. Kagaya ko, misa ko ano, kagaya ng sabi ko dati, yung sa mayaman at sa kay Lazaro, yan po, sabi ko doon Lucas, pero ang totoo, Lucas 16:90 to 31 yon. So, di ba minsan mali-mali tayo, kaya wag sana tayong judgmental po. Yan. Pinakita na doon, basahin nyo na lang po, na kung gaano kainit sa impyerno, sabi niya, di ba, basain man lang yung daliri. O, basain man lang ang daliri. Di ba, sobrang init. So, yun po yung inano ko dun nga sa mahal na pastor. At salamat naman, naintindihan niya ako. Kasi kahit ako, sa mga anak ko po, tumatanggap ako ng pagkakamali pag ako po'y, mali. Dapat tayo po tumanggap po ng pagkakamali. Kung ikaw ang nagkasala, magsisi ka. At yan, pag tinanggap po na si Kristo, dapat tayo po kaya patawad sa mga port watchers. Ako po hindi galit sa inyo, mahal na mahal ko nga po kayo. Pero yun ang totoo. Di ba, Ephesians 5:27, na huwag tayong pakasiguro, tayo po ay maging kagaya po ni Kristo. Di ba? Wala yung 7 deadly sins po. So, purihin po, Panginoon. Salamat sa iyo, Pastor. Yan po. Glory to God. At para may isa pa ako, nakalimutan ko lang po. Anyways po, so salamat po, sobrang 16 minutes na yan. Everyday ako, so bukas day off natin. See you po sa Monday. Yan po. God bless us all. Tumanggap na po tayo ng kaligtasan dahil sobrang nakakatakot na po ang mundo. Hindi ka mamamatay sa sakit, sa kalakasan mo or something, pwedeng sa baha, lindol, gera. Yan po, so mag-ingat po tayo, watch and pray po. Salamat po, at huwag ka lalabas nang ikaw ay may kadumihan pa sa katawan, di ba? So, purihin po ang Panginoon, glory to God. God bless us all po. Okay po, bye-bye.